Dito sa Pilipinas, karamihan sa mga mamimili ng sasakyan ay naghanap ng praktikal at mas abot kayang halaga. Hindi na bago sa atin ang pagtingin sa mga Chinese o hindi gaanong kilalang brand dahil sa kanilang murang halaga at modernong features. Pero alam mo ba na kahit sa mga kilalang Japanese brand ay meron pa ring mga sasakyan na hindi lang abot kaya kundi sobrang sulit pa. Gaya na lamang ng isang bagong dating lang na sasakyan na hindi lang pang pamilya, pan-deliver at cargo pa. Ang modelong ito ay masasabi mong practical, sulit at napakamura pang sasakyan ng Japanese brand na kararating lamang sa Pilipinas ngayon. Ang kabuang detalye nila naman kasama ng presyo nito ay alamin natin. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po tumang click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Sa mga naghahanap ng mas abot kayang transportasyon at pangmalakihang gamit sa negosyo, isang bagong nameplate ang muling binuhay ng isang sikat na Japanese brand automaker na siguradong magugustuhan ng kahit na sino. Ang bagong Suzuki Eco 2025 model. Ipinakilala ng Suzuki ang pinakabagong modelo ng Eco, isang minivan na matagal nang kilala sa pagiging praktikal nito, matibay at abot kaya pa. Kalalabas lamang sa Pilipinas ng pinakasulit na van na may bagong itsura at modernong features. Bukod sa Suzuki Carry at Suzuki APV ng brand, ang bagong Eco van ay mapagkakatiwalaan mo rin sa kahit saan mo man gamitin. Ideal ito para sa mga commercial use, pamilya o simpleng transportasyon. At kung naghahanap ka ng sasakyan na functional, matatag at madaling i-maintain, ang bagong modelong ito ang isa sa mga praktikal na pagpipilian mo ngayon. Ang disenyo ng Suzuki Eco 2025 model ay hango sa mga standard type van sa Japan na pang-commercial use at pang-negosyo. Ngunit dahil sa naging in-demand ang pampasahero, ibinibenta na rin ito para sa mga naghahanap ng pampamilyang modelo. Ang kabuuang hugis ng bagong Suzuki Eco ay makanto at minimalist. Halatang idinisenyo ito para sa maximum space efficiency. Wala itong mga pa-curve at ornamental design, straight lines, flat panels lang ang makikita mo sa bawat gilid at simpleng hugis ang nangingibabaw dito. Kaya naman sa loob ay mas maraming usable space ang makikita mo. Mas madali ring i-repair o palitan ang mga panels nito. Dahil Suzuki brand yan, ay mas madali kang makakahanap ng mga spare parts kung kinakailangan. Pagdating sa front, meron itong front fascia na may simpleng black grille na plastic. May malalaking halogen headlights, basic pero malinaw sa gabi. Walang fog lamps at daytime running lights pero may abang kung palalagyan. Simpleng mga gulong lang din ang ginamit sa modelong ito na may sukat na 14 to 15 inch. Naka-sliding door sa gilid na mas mainam para sa masisikip na parking. Pagdating naman sa likuran, may malaking rear tailgate na madaling iangat. Naka-vertical ang tail lamps, simpleng disenyo at halogen type pa na klase. Pero ang isa sa maganda naman dito guys ay ang pagkakaroon nitong sasakyan ng rear parking sensor kahit basic lang. Bagamat pinanatili pa rin ng Suzuki Eco ang practical at utilitarian core, ngayong 2025 sa bagong update nito ay binago ang itsura mula sa front fascia hanggang sa likuran, kung saan meron ng mga modern touches tulad ng mas malalaking headlamps, LED daytime running lights, aesthetic character lines, alloy wheels at refreshed tail lights. Kaya napaka-ideal talaga ngayon ng bagong modelong ito para sa mga naghahanap ng functional na van na may modernong disenyo sa abot kayang halaga lang. Well, kung pag-uusapan naman natin ang interior na kapasidad nitong bagong Suzuki Eco, ang kabuuang layout ng maluwag na cabin nito ay kayang maglaman ng 5, 6 at hanggang sa 7 pasahero depende sa variant na pipiliin mo. Ang flexible seating ay maaaring i-fold o tanggalin para sa mas malaking cargo space. Kaya naman kung gagamitin mo ito para sa negosyo, pwede mong bilhin ang pinaka low-end variant nito na panel van na kung saan 2 seating capacity lang para sa mga tao at ang malaking space ay para sa cargo. Matitibay na rin ang mga upuan nito dahil gawa sa fabric seat upholstery na mas komportable kumpara sa dating PVC na may mas maayos na cushioning. Disponible na rin ang reclining front seat at captain seat sa second row para sa 6-seater variant na nagbibigay ng dagdag na comfort at mas maluwag na cabin para sa 6 na pasahero. Bukod pa dyan, bagamat napakamura lang ng modelong ito ay nilagyan pa rin ng magandang multimedia setup. Makikita sa harap ang modernong dashboard layout na may durable touch kasama ng mga analog speedometer at maliliit na multi-information display sa gitna para sa real-time fuel efficiency, range at maintenance alerts. Ay optional din na pagpipilian para sa mga naghahanap ng mas accessible na infotainment system dahil meron itong 7-inch touchscreen display na may kasamang wireless connectivity features na Apple CarPlay at Android Auto.
pati na rin ng USB, Bluetooth connectivity, auxiliary input na makikita lang sa mas matataas na variant. Habang nagpapanatili sa komportableng biyahe ay ang pagkakaroon nito ng manual air conditioning sa harap na may kasama pang mga roof mounted vents para sa likurang upuan. Talagang hindi lamang pangkargo at pangnegosyo itong modelo. Bagay na bagay rin ito sa buong pamilya sa pagkakaroon ng maraming cubby holes, bottle holders, overhead console, pati floor level storage para sa mga gamit ng pamilya o negosyo. May 12V at USB charging ports din ito sa harap at likuran na kumukumpleto sa pagiging komportable at convenient nitong modelo. Well, pag-usapan naman natin kung gaano katibay o saan nga ba gawa itong bagong Suzuki Eco 2025 model. Ang karaniwang ginagamit na materyales sa buong body nito ay isang cold rolled steel sheets para sa chassis. Ganon din ang ginagamit sa body, fenders, mga bumper support at lining. Isang uri ng bakal pangunahing ginagamit sa bansang India at kung saan ikinakabit din sa mga truck at pangkargo ng mga sasakyan. At makakapal na plastic naman ang ginagamit sa mga interior spare parts nito at kung saan nagbibigay ito ng matibay at pangmatagalang gamit para sa Suzuki Eco. Well, kung itatanong nyo rin kung saan bansa nga ba ito nanggaling, itong bagong Suzuki Eco ay gawa sa India, particular sa Gurugram o Gurgaon. Kaya naman sa bansang India na rin nanggagaling ang 70% ng components at mga spare parts nito. Kaya kung bibili ka nito ay mas mabilis ang supply chain at mas mura lang ang presyo ng mga spare parts nito. Ang bagong Suzuki Eco ay gumagamit din ng matitibay na suspensions at chassis para sa magandang cargo at stability. Ang harap nito ay nilagyan ng MacPherson strut independent suspensions na may kasamang 3-link rigid axle sa rear suspensions. Typical itong ginagamit sa mga utilitarian vans na gaya nito na nagbibigay ng balansing pagtakbo kahit sa malulubak at komportabling pakiramdam sa loob kasama ang tibay at tatag nito. Ang Suzuki Eco ay may mataas din na ground clearance size na 160mm at wheelbase size na 2350mm na tumutulong sa sapat na clearance sa lubak at sa kalsadang hindi pantay. Kasama ang maikli lang turning radius nito sa mga U-turn slot na umaabot sa 4.5 meters. Ayon din sa manufacturer, madaling imaneobra itong modelo kahit sa makikipot na lansangan. Tumitimbang ito mula sa 920 hanggang sa 935 kg. At kung pag-uusapan naman ang mga safety at pangkaligtasan na meron nito, nilagyan itong bagong Suzuki Eco ng 6 na airbags na sumusuporta sa lahat ng pasahero. May 3-point seat belts din ito para sa lahat ng upuan. Ang mga front seat belts ay may pretensioners at force limiters na nagsisiguro ng mas mabilis at ligtas na restrain at biglaang impact, lalo na sa mga emergency braking. Mayroon din itong seatbelt reminders para sa driver at passenger. Nilagyan din itong minivan ng ABS o anti-lock braking system kasamang EBD o electronic brake force distribution na nagbibigay ng mas control sa pagpreno lalo na sa mas madulas na kalsada at mga biglaang pagpipreno. May kasama pa itong ESC o Electronic Stability Control System na tumutulong maiwasan ang pagka-slide o pag-spin sa mga liko at emergency maneuvers. Meron din itong optional at additional safety features para sa mga top trims level. Ang Hill Hold Assist Control na kung saan ito ay tumutulong na mapigilan ang pag-urong sa pataas na kalsada kapag nakahinto pansamantala ang sasakyan. Ilagyan din ito ng reverse parking sensor, reverse camera at may child safety locks. Mayroon din itong speed alert system at rear luggage retention hooks para ma-secure ang gamit at maiwasan na maging projectile sa sudden stop. Pinatibay din ang chassis gamit ang high strength steel sa critical areas para sa mas mahusay na crash protection. At ang pinakahuli, ang kabuuang detalye naman ng makina nito. Itong bagong Suzuki Eco ay gumagamit ng 1.2 liter o K12N natural aspirated petrol engine na may 4-cylinder dual overhead cam at may 16 valves sa engine. Eco-friendly rin ito na may E20 fuel standard. Alinsunod sa bagong regulasyon, kaya nitong mag-produce ng maximum output na 80 horsepower sa kada 6,000 RPM at maximum torque na 104 Nm sa kada 3,000 RPM. Ang lakas na yan ay pinapadala sa pamamagitan ng 5-speed manual gearbox nito at rear-wheel drive powertrain. Maabot ang bilis nito ng 145 km/h at may katipiran din pagdating sa fuel economy. Ang fuel tank capacity nito ay 40 liters at gumagamit ng petrol gasoline. Napakatipid na rin kumonsumo nitong minivan na may fuel consumption rate na 19.7 km per liter. Gumagamit rin ito ng multi-point fuel injections sa fuel supply system at may 2 emission norm compliance na tumutugma sa E20 ethanol blend para sa mas mababang carbon footprints.
Ang bagong Suzuki Eco 2025 model ay isang praktikal, matipid at maraming gamit na sasakyan na patuloy na nagbibigay halaga sa pagtitipid ng bawat tao. Bagamat simple sa panlabas at technical na aspeto, kapansin-pansin ang mga modernong pag-upgrade na ginawa ni Suzuki upang ito'y maging mas ligtas, mas efficient at mas angkop sa kasalukuyang panahon, lalo na sa maliliit na pamilyang Pilipino at maliliit na negosyante. Kaka-launch lang ng modelong ito sa Pilipinas pero hindi pa opisyal na ibinibenta sa merkado, na may estimated price pa lamang sa ngayon. Pagdating sa mga base model o yung 5-seater at cargo van, ito ay naglalaro sa estimated price mula 350,000 hanggang 355,000 pesos. Pagdating naman sa matataas na variant nito, ito ay umaabot ng 409,640 pesos. Wala pang pinal na anunsyo ang Suzuki Philippines, kaya maaari pang mag-iba ang official na price nito kapag inilaunch na at ibinenta sa merkado. Maaari pa ring magbago ito depende sa mga karagdagang bayarin, import duties at updates sa mga accessories ng mga dealers. Well, kung nagustuhan yung topic natin ngayon, baka pwedeng paklik ng like button at pa-comment na rin ang iyong opinion sa baba pagkatapos ng video nito. Para sa iba pang detalye, ilalagay ko na rin ang isa pang ban na pwede mo ring pagpili ang bilhin kung sakaling nagpaplano ka pa lamang bumili ng isang maaasahang utility. Isang Isuzu car manufacturer brand sa mga pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino pagdating sa sulit at practical na klase ng mga utility. Kabilang sa mga ipinamamalas ng mga sasakyang nagmumula dito ay may kalakasang umarangkada, katipirang kumonsumo at higit sa lahat ay sobrang tibay talaga ng mga nagagaling na sasakyan dito sa brand na to. Kagaya na lamang ng tatalakayin natin, ang Isuzu Travis ay ang entry ng Isuzu Car Philippines sa light commercial vehicle segment dito sa bansa. Isa rin ito sa mga hinahangaan ngayong modelo ng marami, lalo pat napatunayan ng marami ang kahangahangang nagagawa nito sa pagde-deliver, cargo, pampasahero at partner sa negosyo ng ilan nating mga kababayan. At higit sa lahat, meron kang isang bagay na matutuklasan sa modelong ito na hindi mo makikita sa ibang mga brand competitor. Gawa ang Isuzu Travis sa bansang Indonesia at dinala sa Pilipinas para maging kabahagi ng mga mamamayang Pilipino sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Meron kang makikita sa harapan nito na simpleng pormahan lang, walang masyadong arte at anumang pinagkakabalahan. Meron itong dalawang malaking ilaw sa harapan na may kasamang signal light indicator, pati na rin ang clearance at parking light nito. Naka-halogen type pa ang headlamp pero maliwanag na rin naman. Isa pa sa nagpapadagdag disenyo at ganda ng harapan nito ay ang pagkakaroon ng silver accent garnish sa front bumper grille na nagbibigay rin sa modelong ito ng unique identity at pagkakakilanlan, kasama ang nameplate na Isuzu at Travis na mismo nakadikit sa harapan nito. Pagdating naman sa side portion, makikita ang malaking sukat ng Isuzu Travis utility body. Merong 4 na standard wheel and tires na pang heavy duty at may kabuuang sukat na 195 by 55 R14. Ang Isuzu Travis ay isang business mobility vehicle, kaya kahit sa anong klaseng negosyo ay pwede. Kargahan mo man ito ng mabibigat ay kakayanin dahil meron itong cargo volume o bigat na kayang dalhin ng hanggang sa 1,600 kg. Bukod pa dyan, ang chassis at suspensions kasama ng brake na ikinabit sa modelong ito ay sobrang matitibay at makakapit, sapagkat yan ay idinisenyo at pinag-aralang maigi ng mismong engineering manufacturer para magdala ng anumang mabibigat na gamit at dumaan sa anumang klase ng kalsada sa loob o labas man ng syudad. Kaya naman, ang front suspensions nito ay naka-double wishbone, habang naka-lip spring na may kasamang shock absorber at mga coil spring naman ang rear suspensions nito. Nagbibigay ng magandang laro o bounce sa tuwing maidadaan mo ito sa malulubak o mahahams na kalsada. At ang braking system ay lubhang makakapit para din sa malakas na preno. Once na magamit natin sa mga emergency braking na may mabigat na karga itong sasakyan ay siguradong kakapit din. Naka-ventilated disc type sa front habang naka-drum brake type naman sa rear. At meron din itong dalawang klase ng variant na pagpipilian, ang Isuzu Travis na S at ang Isuzu Travis na L variant. Ang unang makikita sa difference ng dalawang ito ay ang wheelbase size. Ang Isuzu Travis S kasi ay may mas mababang wheelbase size, kaya ang meaning ng S ay short wheelbase, habang ang Isuzu Travis L naman ay may long wheelbase na mas mahaba naman kumpara dito. Pero syempre may difference din yan pagdating sa presyo.
Mas mura dyan ang S variant kumpara sa L variant. At pagdating naman sa likurang bahagi, sa mga hindi nga rin pala nakakaalam, ang Isuzu body cabin mga kaibigan ay gawa dito sa Pilipinas lamang. Dinadala itong modelo dito sa bansa mula sa Indonesia na chassis, body at ulo lang. Ayo pa rin ang masusunod kung anong platform ng cabin ang pipiliin mong ipalagay sa likod nito. Well, kung itong nasa video natin, kung ito na nga ang napili mo ay mas maganda rin naman. Dahil pwede siyang pampasahero ng mga tao, lagayan ng mga cargo at kung ano-ano pa man. Pagdating sa likuran, meron itong mga ilaw na katulad sa ilan ng pormahan. Kasama at magkakadikit ang clearance lamp, reverse lamp, signal lamp at ang stop lamp nito. Merong dalawang mahahabang upuan na para sa 16 na pasahero. 8 sa 8 mga kaibigan ang siguradong makakaupo riyan. Meron pang malapad na espasyo sa harapan na pwedeng pagkargahan ng mga gamit. Bukod pa dyan ang maganda sa modelong ito, ang rear cabin space nito ay may sarili na ring aircon system para sa ilan. Kung saan ang Isuzu Travis Utility Body ay binabahagian din ng matinding lamig ng body na nanggagaling sa mismong main source nito sa harapan na naka-dual aircon system na. Ayan naman mas komportable hindi lamang ang driver at katabi ng driver kundi pati ang mga pasahero na nasa likuran. Pagdating naman sa harapan, meron itong 3 seating capacity sa driver at 2 katabi ng driver. Makakapal lang upuan pero nakatela lang ang cover. Meron itong dashboard panel na fully cover, plastic gray na medyo may pagka-rubber. Kasama ang iba pang mga components na para sa libangan gaya ng mga audio sounds. May connectivity gaya ng USB at auxiliary input, pwedeng pagsaksakan ng anumang USB port o socket upang may connect ang cellphone gadget para pag-chargean. Sama ang FM and AM radio na libangan na rin ng driver sa oras na bumababay sa malalayong biyahe upang hindi basta-bastang antukin at mas mapanatag ang loob habang nagmamaneho. Alright. At bukod pa dyan, sinamahan pa ito ng bottle and cup holder na pwede namang paglagyan ng mga inumin. Kasama ang mga console packet, low box compartment na pwedeng paglagyan ng maliliit na gamit. Pagdating naman sa seating arrangement, pwede ring i-adjust ang seats nito depende sa comfortability. Ang iba pang interior consignment ay mapapakinabangan mo rin gaya ng sun visor na panangga sa init at pagkasilaw sa haring araw habang nagmamaneho. Sinamahan pa ito ng power steering type na klase ng manubela kahit papano'y very smooth ang maneuver. Dahil sa naka-hydraulic power na rin ang component ng steering type at naka-rack and pinion kaya hindi magwiwiggle kahit maidaan mo sa malulubak na kondisyon. At pagdating naman sa makina, ang Isuzu Travis ay pinapagana ng 2.5 liter 4JA1 Blue Power diesel engine. Ito ang subok ng makina ng brand na ipinamana mula pa sa mga ninuno at nilagay ngayon sa isang truck body na gaya nito. Kaya hindi lamang sa hatawan at sa patipiran maging sa patibayan ay siguradong makasusulit ka dito. Kasi sa mga hindi nakakaalam, ang Isuzu manufacturer mga kaibigan ay kilala sa buong mundo ng iba't ibang mga bansa, lalo na kung sa makina ang pag-uusapan dahil isa sila sa mga pinagkakatiwalaan pagdating sa engine capability mga kaibigan. Bukod pa riyan, ang makina nito ay sinamahan din na naka 4-cylinder with 16 valve at naka dual overhead camshaft. Meron itong fuel supply system na naka CRDI at mayroong emission norm compliance na Euro 4. Kaya hindi na rin maingay at mausok at eco-friendly. Sinamahan pa ito ng isang manual na transmission na may 5-speed variable gear shifting na gumagawa ng maximum output na 77 horsepower sa kada 3,900 revolution per minute, habang ang newton meter ng torque naman ito ay nasa 177 sa kada 1,800 revolution per minute. Kaya naman ang nagagawang bilis nito ay umaabot din ng hanggang sa 160 to 170 km per hour. Meron itong Isuzu Travis na fuel tank capacity na 50 liters at kumukonsumo na rin ng matipid na umaabot ng hanggang sa 14 to 15 km per liter lalo na sa highway. Meron din itong mga safety features na magagamit mo sa bawat biyahe, gaya ng seatbelt, engine check warning na nagpa-pop up sa mismong instrument meter panel at nagpapaalala kung magkakaroon man ng aberya sa loob ng makina at upang mas madala sa pinakamalapit na service center. Sinamahan pa ito ng front impact beams na kung saan nagpapatibay ng mga side at front panel nito sa oras na magkakaroon ng kolisyon o banggaan upang hindi direktang mapuruhan ng mga occupants sa loob nito. Sinamahan din ito ng mga parking sensor na kung saan tumutulong din sa maayos na pagpapark lalo na sa masisikip na parkingan. Susuportahan at aalalayan ka ng sensor na ito para makapag-park ng maayos nang walang nasasagi o nababanggaman. At ang pinakahuli mga kaibigan ay ang kabuuang sukat nito. Meron itong haba na 445 cm at lapad na 169.5 cm. May taas ito na 195.5 cm
at may wheelbase size na 225.5 cm. At ang ground clearance naman nitong Isuzu Travis mga kaibigan ay nasa 20 cm, kaya mataas-taas na ring tingnan. Meron nitong turning radius o sukat ng kalsada na makakain mo sa oras na ikaw ay mag-U-turn na 4.5 meter lamang. Ang kabuuang bigat nito ay nasa 1,290 kg at kayang bumuhat ng hanggang sa 1,660 kg na bigat. So ibig sabihin mga kaibigan, bagay na bagay ito pang deliver at partner talaga sa negosyo na may abot kayang presyo na 1,040,000 hanggang sa 1,111,000 pesos mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na variant nito. Ang modelong to ay available sa mga Isuzu branch dito sa bansa. Kaya kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay baka naman pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ang opinion sa ibaba ng video na ito.